Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So, yung pag-uusapan natin ngayon is about 3 wife, what a life. Okay? Familiar ba sa inyo yun? So, ready ka na? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake, kala kill, ako 10 toes down. Okay mga bro, so before tayo mag-start sa mga active pa sa dating dyan pare, matulungan kayo sa dating ninyo or kung gusto nyo na mag-improve yung hygiene ninyo pare. Perfumes, Dio spray, available yan sa Shopee natin at sa TikTok shop. Okay, link nasa description mga bro. Kaya ako naisipang gawan ng topic tong about sa 3 life, what a life, no? May nag-chat sa atin na tropa, no? Basahin natin tong chat niya. Okay, so ito sabi niya pare, nag-chat siya sa akin sa Instagram. No? Sabi niya, Kuya JOP, good evening. Pwede pa-request naman ako. Paggawa ng video, since matagal mo na rin ako subscriber, alam ko na rin yung mga basic and bad boy tips na galing sa'yo. Actually, ito si pare, kung makikita niyo may picture kami dyan, no? I-blur na lang natin. Pumunta siya dun sa Team Payaman Fair, kung saan na nagbenta tayo doon at syempre nakapag-meet and greet tayo sa mga solid JOP dyan. So, isa siya sa mga pumunta doon pare. Nagkaroon ako ng chick. In-apply ko yung flirt date seduce method natin. No? Ngayon, nabaliw na siya sa akin. Ang problem, JOP, gusto ko sanang madagdagan ng multiple na chick na legal sa isa't isa. Like bugoy na koy-koy. No, di ba? So, paano kaya? So, pahide na lang daw. Okay. Meron si pare na chick, pero gusto niya pa dagdagan yung, kumbaga, yung mga babae niya. Like si tropa nating si bugoy na koy-koy, no? So paano nga ba, posible nga ba 'yun pare, no? Paano at posible nga ba 'yun na mangyari? Tignan natin pare, no? Kasi dito sa atin iniisip natin yung nilalagay natin sa logical standpoint lahat ng bagay-bagay. Hindi tayo basta-basta lang nagko-conclude, no? Titignan natin yung mga reason bakit ganun, paano 'yun, di ba? Ganyan tayo dito pare. Okay, so tignan natin, bro. Tignan natin. Sa totoong buhay pare, no, sa reality, saan tayo nakakakita ng mga lalaki, okay, na maraming babaeng nagkakagusto sa kanila? Madalas natin makita yan pare sa mga celebrities. Di ba? Sa celebrities pare. Kahit anong klaseng celebrity, basta yung word na sikat, okay, celebrity ka na yan, for sure maraming babaeng nagkakagusto sa'yo. So doon pa lang papasok na yung multiple women na nagkakagusto sa'yo. Okay? Pag celebrity ka, so in short pare, posibleng magkaroon ng maraming nagkaagusto sa'yo if you're a high value man, di ba? Yun yung isang possibility pare kung high value man ka. Now, you have to take note, gusto ka pa lang. Okay? Gusto ka pa lang ng babae. Okay? You have to take note of that. Gusto ka pa lang ng babae nun, bro. Di ba? Gusto ka pa lang. Now, ang gusto ni tropa, no, ang question niya is legal, no? Marami silang chicks pero legal, okay sa kanila yung setup na yun na multiple women sila sa isang babae. Ay sa isang lalaki. Di ba? Now, the question is, papayag ba sila sa ganung setup? Kasi nandun na yun, sabihin natin na high value ka, gusto ka na nila, gusto ka pa lang. Now, ang question natin is, papayag ba sila sa ganung setup na maghahati sila sa isang lalaki? So, doon papasok pare, paano mo mapapapayag, no? Paano mo mapapapayag ang isang babae na hatiin, no? Maghati sa isang lalaki, Brad? Paano? Kung kilala nyo si Dan Bilzerian, papakita ko yung Instagram niya dyan. Okay? Bago sumikat si Andrew Tate sa social media, meron munang Dan Bilzerian pare. Okay? Kung makikita nyo yung Instagram niya ni Dan Bilzerian pare, lahat ng gusto mong gawing bilang lalaki pare, ginagawa niya. So in short, ito si Dan Bilzerian, 1%, no, pinoportray niya yung sarili niya as 1%er na lalaki. May yate, malalaking bahay, kung ano-ano nang ginagawa activity sa buhay, nag-MMA, nagpa-firing range, di ba? At higit sa lahat, yung topic natin dito, madami siyang babae pare. No? Iba't iba yung babae niya sa Instagram. Paano napapayag ni Dan Bilzerian, bro? Na mapapayag yung mga ganung kalibre ng babae pare. Kung makikita ninyo yung mga chicks niya, bro,
hindi naman pipitsugin eh. Mga model ang itsura, mukhang mga model na may OnlyFans, mukhang model na parang porn star ang datingan, bro. Okay? Paano napapayag ni Dan Bilzerian na patambayin sa mga bahay nila yung mga babae na yun, bro? Kung titignan mo to logically, pare, hindi libre yun. Okay? Hindi libre yun. Kung makikita ninyo yung kung nasan sila lagi silang nasa outing. Okay? Lagi silang iba-iba yung lugar, pare. Iba-iba yung lugar, iba yung mga lagi rin silang may activity. Okay? So, if you're gonna think this logically, mapapapayag mo yung babae na sumama sa'yo ng mga ganan kung bibigyan mo sila ng ibang experience na hindi nila na-experience sa pangkaraniwang lalaki, bro. At higit sa lahat, madami kang perang gagastusin sa mga ganyan. Wag na tayo maglokohan, bro. Di ba? Wag na tayo maglokohan dito. Hindi libre yun. Okay? Hindi lang basta sumama yung mga babae na yun dahil gusto nila si Dan Bilzerian. Dahil lang 1%er siya. Hindi, pare. Wag tayo maglokohan dito. Sa sobrang sexy ng mga yon, so sobrang ibang kalibre ng mga babae yun, pwede silang sumama eh. Pwede silang sumama sa ibang mayayaman. Pero bakit pinipili nila yung si Dan Bilzerian sumama? Mas malaki magbigay, mas ibang klaseng experience yung kayang ibigay ni Dan Bilzerian sa kanila. At sa idea na yun, napapasama sila dun kay Dan Bilzerian. Again, kailangan high value man ka. Okay? Para magkagusto sa'yo yung mga babae. Diba? Kahit anong klase man yan, basta celebrity ka, para magkagusto sa yung babae, para magkaroon siya ng interest ang maraming babae sa'yo, you have to be a celebrity. Okay? So, again, gusto pa lang yun. Gusto pa lang yun. Now, paano mo mapapapayag yung babae na sa ganong setup na maghahati sila sa'yo? Papayag silang maghati sila sa'yo pag sobra-sobra yung resources mo. Okay? At mapaparamdam mo rin sa kanila yung ibang experience na hindi nila nararamdaman sa ibang lalaki. Yan yung kailangan nyo na i-take note din, pare. Di ba? Papayag ba yung babae? Di ba? Kaya, yung kay Bugoy, no? Sabihin na natin na isa siya sa mga celebrity, no? Sabihin natin na nakitaan siya ng high value nung tatlong wife niya. Nung tatlong jowa niya, pare. Pero, wag nyo rin tatanggalin yung fact na pumayag yung tatlong babae doon. Kasi relationship yan, brad. Kahit ano namang gawin natin, relationship is a two-way street. Okay? Hindi yan mag-work kung isa lang eh. Diba? So, pumayag din yung mga babae doon. And, you have also to take note, pare, na nasa era na tayo na yung mga babae, sabihin natin na may sarili na silang, kaya nila magtrabaho, kaya nilang humanap ng pera. Hindi na rin ganun kadali yung humanap ng babae na papayag sa ganung setup. Kaya naman nilang kumuha ng sarili nilang pera, kaya nilang din mag-travel. Bakit sila papayag sa humati sa isang lalaki? Pwera na lang talaga kung isa ka sa mga pinakamalulupit talaga na lalaki katulad nung Dan Bilzerian na yun. Na ibang klase yung experience, pare. Na kaya niyang ibigay doon sa mga babae. Di ba? Kasi kung tutusin, pare, tignan mo. Kung titignan niyo yung mga Instagram ng mga yan, like katulad ng kay Dan Bilzerian, gawin natin siyang example kasi ang dami niyang picture, di ba, sa Instagram pa lang niya. Do you think those girls, pare, na kasama niya sa mga videos niya is wife material, pare? Nakikita niyo ba yung mga wife material doon? Or sabihin natin for the keeps na babae? Hindi. Kasi ang for the keeps na babae, pare, okay, kung gusto nyo talaga yung babae na down talaga sa inyo, no? Hindi papayag ng ganung setup yun, bro. Let's be real. Okay? Yung for the keeps, hindi papayag ng ganun yun na marami kayong babae, di ba? Naging totoo lang tayo. Hindi. Okay? Hindi papayag yun. Kasi nga tayo nga eh. Kasi parang ganito yan, bro. Ikaw ba bilang lalaki, papayag ka na kahati mo rin yung babae? Di ba? Hindi. Nagpo-promote tayo dito na, putang ina, pag lugi ka dyan sa
sitwasyon na yan, yung feeling mo na naikihati ka lang doon sa babae, puta, ina, maghanap pa ng ibang babae, puta, daming babae dyan. Diba? So, what makes you think pare na ang babae, papayag lang din ng ganun? Again, posible yun, bro. Hindi ko sinasabing hindi, Pero, kumbaga, sa estado natin sa buhay, ako, ganito rin naman ako, no? It's a fantasy, pare. Okay? Suntok sa buwan. Pwera na lang talaga kung ka-level mo yung mga idol mo, bro. Papayag at papayag sila dyan. Okay? Pero, it's a fantasy. Okay, Brad? So, again, to answer your question, bro, posible siya, not in our state. Hindi sa ganitong lifestyle natin. No? Kasi, pare, hindi naman talaga imposible, di ba? Ang daming mga sugar baby, may asawa sila, pero meron pa silang pinapaaral na sobrang chicks. Pero hindi malabong maging legal. Hindi nagiging legal, pare. Laging patago lang. Pero, yung sugar baby, pumapayag lang kasi nakaka-benefit siya dun sa lalaki. Diba, nakakuha na yung pera. Pero yung sabi mong legal, pare, mahirap siya. Hindi siya posible, lalo na pagka, diba, kunyari, meron kang may isang babae ka na, kasi imposible, pare, imposible dun sa, kunyari, sa isang babae mo, wala ang favorite. Meron kang siya yung parang wife mo, kunyari, tinuturing mo, diba? Imposibleng tiisin niya yun, alam niyang favorite mo siya, imposibleng tiisin niya yun, Diba? Maghihiling at maghihiling yan na, teka, hindi pwede ito. Diba? So, again, nagsasalita lang ako dito based sa logic, based sa possibilities at facts. Yun yung mga facts. So, posible siya but not in our lifestyle, pare. Kung kay Bugoy nangyari yun, baka nandun na sa level si Bugoy, di ba? Nandun na siya Sikat siya, marami rin siyang resources, di ba? At nakitaan siya ng ganun ng tatlo niyang chicks at pumayag. Di ba? Good for him. But I don't think, pare, ilalagay ko sa yung reality na mangyari sa iyo yun. Di ba? Baka, pero again, pwede mo namang itry. Pwede mong itry, pare. Di ba? At tignan mo na lang kung papayag. Pero binigay ko sa inyo yung mga facts kung paano mangyari yun. Diba? Napapayag mo yung babae sa ganon. Kasi ang pinaka-core naman ng videos ko, pare, no? Ang pinaka-core ng JOP, ang pinaka-concept ni JOP talaga is tulungan kayo mga lalaki dumiskarte sa buhay. At the same time, tulungan kayo mga lalaki ma-pinpoint yung mga babaeng for the keeps at yung for the streets. So yun ang pinaka-core dito. Gusto ko kayong tulungan but syempre, hindi ko ay gagawing delusional. Bibigyan ko rin kayo ng reality. So yeah, that's it for me, pare. Leave a comment down below kung anong masasabi ninyo. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.